ito na yung sinasabi ko, road close na. Chip! Ayun, bukas pala. Nice. Wow, first time ko papasok na hindi bawal. Ang layo pala guys. Ang haba pala nito. Wow. Ang ganda. So, tignan nyo kung paano sila magbutas ng bagong kalsada. Kaya pala hindi dito natambay yung security guard eh. Sobrang init. Andun siya. Hi, Chip! Anong gagawin? Pwede pumasok? Lag lang. Gusto kong pumasok talaga dyan, yung maglakad ka, kaso hindi mukhang bawal kasi nako, nagkasagian. Mukhang bago pa yung Hilux J. Suot ko ngayon yung bagong photochromic lens na nilalagay sa Geely helmet. At as you can see, clear visor siya ngayon. So kapag lumabas tayo at kapag naarawan ito, magbabago yung kulay ng lens. No, tingnan nyo. Nagdidilim siya oh. Tama-tama yung lens na to kasi alam niyo naman, mainit ngayon. So, yun. Ayos, di ba? Excited ako mag-vlog ngayon kasi dalawa yung bago sa akin. Bago yung suot kong helmet with photochromic lens na hanggang ngayon hindi pa na-release sa Pilipinas. Ako pa lang meron. Pero sa bodega ng Geely, meron na raw. Kaya abang-abang lang tayo, no? Kaya ako ngayon, ito, sinusubukan ko siya para ma-compare natin yung difference nung clear lens talaga versus sa photochromic. Bukod sa lens ng ating helmet, may bago rin sa lens ng ating GoPro. Since nagpalit tayo ng helmet, sinubukan natin ilagay ulit ang Hank chin mount. Kaya kung mapapansin nyo, medyo sentro na yung kuha ng video natin dito sa manubela. Ang Hank chin mount kasi medyo nakatagilid yung pagmamountingan ng GoPro, no? Kasi usually naman sa mga naglalagay ng camera, GoPro yung ginagamit. At yung mga GoPro, tagilid talaga yung lens nila, no? Hindi naman nakasentro, unlike sa 360 camera nila, ganun. So ang GRX kasi, yung mounting niya para sa GoPro is nakagitna. Ang problema, tabingi naman yung GoPro. So ang kuha sa video, tabingi para kang nakaangkas. Galing ng ilaw nito. At pangalawa sa nagbago sa ating GoPro is yung wideness ng capture ng video. Ngayon tinetesting ko pa kung okay siya. So kayo naman din ang makakaalam nun kasi kayo yung madalas nanonood sa akin, no? So itong lens na to ay ginaya ko lang kay Walterific dahil nabanggit ko nga sa last vlog ko na sila ay nagre-record sa 4K super wide at 60 frames per second. Ito ay try lamang. Paki-comment lang po kung anong masasabi niyo sa capture ng ating video. Meron din kasi siyang disadvantage kapag hyper wide siya. Yung banda dito sa gilid nagwo-warp. Pero ang kinaganda naman, kitang-kita yung buong kalsada. Na kung saan kahit hindi ka na lumingon para ipakita sa tao yung gusto mong ipakita, kuha na sa camera. Lapat talaga ng Raptor. Ganitong kulay pa naman yung sa akin. Kaso yung sa akin marami ng gas-gas eh, no? Nasabak na sa bakbakan sa motor show eh, no? Hindi naman ako maselan sa sasakyan eh. Kasi darating din naman ang panahon, ibebenta ko rin naman yan. Wala naman permanente sasakyan sa akin. Lalo na paiba-iba rin yung lifestyle ko. Minsan overlanding, minsan gusto ko pang family, ganun. Kaya naging 4 yung sasakyan ko kasi iba-iba yung purpose nila sa buhay ko, ganun. Pero pickup, hindi ako mawawalan ng pickup. Siguro magkakaroon ako ng high ace, ganyan. Pero matagal pa yun. Okay, sa visor naman ng ating helmet, pag sinuot mo siya, no, kala mo sa video talagang tinted siya, no. Hindi naman, dami rin nagsasabi na paano kung papasok ka sa tunnel tapos activated yung photochromic niya, naka-smoke siya. So hindi naman siya madilim, nabawasan lang yung liwanag ng kapaligiran. Kasi malalaman mo yan, pag binuksan mo to, super bright. Pag binaba mo, sakto lang.
Hindi siya kagaya ng mga lens na nabibili natin na sobrang dilim or kahit smoke lang, mas light ito. So para sa akin dahil sa sobrang liwanag ng kapaligiran, nababawasan lang yung UV rays sa iyong muka, sa iyong mata, ganon. So okay siya sa mga rider na kagaya kong babad sa ride, yung maghapon talaga nasa kalsada. Okay siya para sa mata at hindi naman siya sagabal pagdating sa gabi at saka sa pagpasok ng tunnel, ganun. Pagkatapos, dahil GTS B1 yung helmet natin, ngayon kapag ka nakukulangan ka pa dito sa effect ng lens niya, pwede mo naman ibaba yung isang visor niya, no? Ayoko lang ginagamit yung secondary visor natin dahil nakakaduling siya. Kasi dalawang lens na yung magkapatong so may effect siya sa mata. Ngayon, tanggalin ko na lang at least, di ba? Kaya ngayon na ginagamit ko siya, ang press ko sa mata. Hindi kinukurot yung mata ko. Parang yung nakasakay ka sa sasakyan tapos very light yung tint mo. Pero transparent pa rin siya. Alam mo yung X-film, di ba? Yung kahit na hindi naman siya smoke, pero ang lamig niya sa loob ng sasakyan, parang ganun siya. Dia. Anong kaganapan ngayon dito? Ang dami naka white t-shirt ngayon. Parang may application ng Air Force, ganun. Sabi sa akin ng may-ari, ang presyo ng lens na to is 1,399. So doble lang yung presyo niya sa mga regular lens ng Geely, which is 700 kada isa. Okay na rin kasi nag-iiba yung kulay niya, no? Medyo mabilis din naman yung transition niya. Bumagay nga siya dito sa bagong kulay ng Geely na two-tone. Actually hindi ko alam kung saan ako pupunta no? Nanghula lang ako Gusto kong puntahan yung Sacobia Bridge ngayon kasi nag-ride doon ang grupo ng Ducati at nakita ko hindi na sarado, nakadaan sila ng dire-diretso. And then gusto kong i-explore kung ano yung meron sa lagpas ng Sacobia Bridge dahil mukhang maganda yung lugar na yun And since malapit lang kami dito, pwede natin siyang puntahan ng nakabike. Oo nga pala. Ang saya. Saan na to? Bagay, di naman ako maliligaw dito paikot-ikot lang naman to Oo. Saan tayo? Dito tayo. Usunod ako sa Grab nandito tayo sa Mimosa. Wow, may playground pala dun ang dami nakapark na vans. May lowered pa. Mukhang service sila sa mga nag-hotel dito. May basketball court. Di ko lang alam kung sinong pwedeng gumamit niyan, no? Mukhang okay naman picnic dito kaso walang mga tindahan, no? Ito na yung sinasabi ko, road close na. So mukhang bago lang itong lugar na to, no? Ang dami pang mga bakante pero okay mag-vlog dito kasi tahimik Okay, ikot tayo. Ang sabi nila kapag ganyan yung building, yung disenyo, Koreano yung nag-build or yung nag-design, ganon. Kasi hindi ako sure may nakapagsabi lang yung may mga bricks na ganyan tapos puro mga square yung bintana niya, ganon. Kapag na fully developed to at marami ng mga nagtitinda, okay. Kaso sa ngayon ang konti ng mga tao no? Pero ang ganda ng lugar. Pwede mag picture dito Ang ganda nung kuha ng camera dito dahil may mga puno siya. Ang bright talaga ng pagkaka-red ng Raptor ang tingkad mukhang may golf course dito Okay, may signage na stop. So stop and go dito. And then go. Apat ako ng Mimosa nang walang kamalay-malay Sa May 15 nga pala, maglo-launch ng bagong product si Weds dito sa Clark, sa Marriott gaganapin. Ayun yung Marriott Darating dyan si Bom Rangsit at si Arm Rayong. Sa mga hindi nakakilala, si Arm Rayong po, siya yung sikat na drag racer sa Thailand. At si Bom Rangsit naman, ang isa sa kilalang mekaniko sa Thailand, na kung saan magkaibigan sila ni Arm, kaya nga silang dalawa yung guest nila. So hindi ko naman i-sponsor si Weds since kaibigan natin siya. So papasyal tayo doon. At para makita rin si Arm, diba? Welcome to Clark International Speedway. So ang laki ng orasan nila 1:20 PM pala. So tutumbukin natin ang Sacobia Bridge. So ngayon meron pa akong 4 bars sa aking fuel. Siguro naman matatapos natin yung kabaan ng Sacobia if ever man nabukas na. Bukas na yung road. Ay hindi pa. Sarado pa yung daan dun Pero pwede na yung motor.
Doon kami nagbabike eh. Yung tinatawag namin pader. Kasi mahaba na pataas, mahaba na pababa din siya. So nasay na kung paano mo i-approach papunta o pabalik. Highly recommended itong paano to? Ayun, sarado pa. Ginawa pala nilang magkabilang lane yung road na to, no? Recommended ko talaga ito sa mga paghapon nagra-ride, itong lens na to. Maganda siya. At buti na lang, hindi siya ganoon kamahal. Unlike sa mga branded na helmets na kung saan umaabot ng 7,000 to 13,000 yung mga photochromic lens. Ang Geely pa lang ang naglabas ng photochromic lens sa mga ka-level niya. At nakakagulat talaga, hindi siya madilim. Malamig lang siya sa mata. Nakikita mo lang na, ayun nga, medyo smoke siya. Pero sa effect sa mata, lamig ang naibibigay niya. Tutok na tutok talaga yung araw ngayon ha. Talagang tulad ngayon, walang masyadong puno. Dapat sumasakit na yung mata ko niyan. Lalo na sa mga sensitive yung mata. Bagay na bagay sa kanila ito. Kaya lang naman ako naglalagay ng smoke lens kasi nga nakakasilaw. Lalo na sa expressway. Pero dahil dito, okay siya. Sana hindi lang sa GTS B1 sila maglabas ng ganito. Sana sa lahat ng helmet nila. But since ang GTS B1 ang isa sa popular helmet ng Geely, kaya inuna nila to. At isa ito sa mga pinaka-affordable na helmet nila. Kip! Ayun, bukas pala. Nice! Ang lupet. Wow, first time ko papasok na hindi bawal. Kapag kaya nagbike dito, saan ka dapat dadaan? Doon? O dito? Parang pwede naman doon eh, no? Sakto yung lens natin, sobrang lapad eh, no? Maganda to sa gabi rin kasi may mga ilaw to eh. Sakto orange pa naman. May sinisymbolizes itong tulay na to eh, kaya ganyan yung shape niyan eh. So until now, ongoing pa rin yung ginagawa. So hindi pwede magbike dyan. May ginagawa pa pala. Saan kaya ang dulo nito? Sabi doon sa signage, to New Clark City siya. So, magpag-picture nga ako dito. Magraba pa ha. Dapat ito malinis nila. Wow, di ba? Ayos. Ganda. At dito po ako nakakuha ng thumbnail. Babalikan ko to ng nakabike. Kahit ako lang mag-isa. Gusto kong magbike papunta dito. Ang saya-saya. Tapos itutuloy natin doon. Kaya alamin natin ngayon kung ano yung pinakadulo nila. Pwede naman bumalik kapag nagbabike, no? Naku, may paakyat pala to. Mabigat sa paa to. Maganda, meron siyang lusutan para sa ibang way naman tayo. Okay, yung kalsada, sementado, no? Maalog siya. So, ganyan yung kulay dito, no? Parang pilak or parang putik, ganon pagka nabasa. Ginagawa pa rin nila yung gilid ng kalsada. Pero buti inalaw na nilang dumaan yung mga sasakyan eh, no? Kahit ginagawa pa siya. Parang daang kalikasan yung dating eh, no? Kaya ako lang nabanggit yung fuel gauge ko kanina kasi tingnan nyo, walang tindahan, sigurado walang gas station dyan. Medyo hindi rin pala siya biro e-bike, no? Kasi pababa tas pataas, may mga ilaw naman sa kalsada, pati dito sa side. Ganda yung view ha. Oh wow, may tulay pala dito. Anong tulay kaya yan? Ang layo pala guys, ang haba pala nito. Alam ko na ako ng tulay to. Dito kami nagbabike din. So gawa na pala yung tulay. Meron lang akong gagawin mamayang gabi, pero kung wala akong gagawin mamayang gabi ko na sana ibabike ito eh. Ready naman yung bike ko anytime. Bubombahin ko lang yung gulong kasi lumalambot ang gulong ng bike kapag matagal na hindi ginagamit. Kusa siyang sumisingaw, no? Nakaka-curious tuloy. Saan kaya to? Medyo napapalayo na ako ha. Pero buti na lang, kahit may mga ginagawa pa sa gilid ng kalsada, inuna nila yung mga ilaw. May solar panel pa. Ano, tinibag nila yung bundok, oh. Prone pa rin siya sa landslide kapag ka naulan, no? Mukhang maputik to pagka nabasa, eh, oh. Parang lahar yan, ha. Ay, ang haba, oh. Walang masyadong dumadaang sasakyan. At saka ako ha, tiga Pampanga na ako. Malapit lang ako dito sa Clark. Kundi lang nag-ride ang Ducati Philippines dito, hindi ko rin malalaman na bukas na to. Kaya malamang sa malamang, konti pa lang ang mga nakakaalam ng way na to. Dahil matagal na kasi yung tulay na yon, pero matagal siyang sarado. Iba yung kulay talaga ng mga lupa eh, no? Ganda rin ng pagkakababas ng bundok eh, no? Ang init pero hindi ako nasisilaw, oh. Galing! Nakaka-excite talaga pagka na-release na to. Sana may affiliate yung Geely sa mga lens nila para hindi na kukuha ng stocks kasi pabayaran mo kaagad yun eh. Unlike sa affiliate, diba? Video lang, sila na mag-ship, wala ka pang puhunan, diba? Rekta pa sa warehouse, diba? So hindi ka mauubusan ng stocks. Okay, so dito banda gawa na yung gilid ng kalsada, no? Maganda na yung plan
limits nila, ganun. May speed limit pala dito, 60 kph lang. Nako, mahaba-haba pala siya pag binike. Hindi pala siya biro. Wow. Ang ganda. Medyo familiar yung New Clark City sa akin kasi dito ginanap yung Boss Ironman dati. Hanggat may kalsada, dediretso natin to. Nag-enjoy naman ako eh. Yung Raptor, kintab talaga ng red niya oh. Parang red-orange siya eh, no? Ayos yung poste ng kuryente. Talaga gumanon sa bundok eh, no? Sino kayong sinusupply niya ng kuryente doon, no? Pero tumawid pa dito, ano mo, diretso, ganda, no? Tapos yung bundok, meron siyang kanal para dyan nga naman dadalo yung tubig, no? Hindi kaya ako makarating ng Olongapo nito. Oh wow, ganda rin nun, no? Parang golf yun, ah. Dito, lumaki na yung mga halaman nila, no? Mukhang ito yung inuna nilang construct bago yun doon sa may Sacobia Bridge. Kaya lumago na yung mga halaman nila, no? Galing ha, puro solar panel ha. Tapos yung mga railings sa tulay pare-pareho kagaya dun sa Sacobia Bridge, no? May way pa dun, no? Nakaka-excite naman kapag talagang fully developed na to, no? Darating kaya yung panahon na magkakaroon din ng mga tindahan sa gilid ng kalsada na to. Pero ang New Clark City, meron talaga silang pinaka main na venue, ganon. May mga hotel, may convention, parang ganon. Kasi doon ginanap yung Boss Ironman nun eh. Kaya ako lang nasabi. Okay, 3 bars na lang si C1000. Dapat pala nagpakarga muna ako. Yan lang ang hirap pagka big bike eh, no? Ang bilis magbawas ng bar. Pag nasanay ka sa mga maliliit na motor, like yung Bergman ko, no? Ako maninibago ka dito pagdating sa fuel consumption. Kasi doon kahit 1 bar, kaya pa rin niya eh, hanggang magsawa ka. Sa mga nagtataka naman bakit di ako nakapag-upload last Saturday, birthday kasi ng anak ko. Yun yung first birthday niya. Kaya syempre natural lang siguro na i-priority natin yung celebration ng anak ko dahil yun yung first eh. So ginanap yung birthday party niya sa Sandoc, Guagua, Pampanga. Nasa 63,000 pesos. Sagot na nila lahat ng pagkain, swimming pool, scramble, yung parang ice cream, mga upuan, may clown pa, may pa-games, ganoon. So magbabayad ka na lang, then sila na lahat bala. Yun naman ang pabor sa akin kasi pagdating mo doon, hindi ka na mag-aayos. Pagkatapos ng event, hindi ka na rin magliligpit. And then napakabait ng mga kamiyembro ko sa Team Manibela dahil pumunta sila doon para i-video yung event. At hindi sila humingi ng bayad. So shoutout nga pala kay Kuya Brian at saka kay Kulot. Nag-commute pa sila from South. Tapos i-edit pa niya yan. Ibibigay na lang sa akin, edited na. May kasama pang interview yun ha. So yung mga bisita doon sa party ng anak ko, yung mga close relatives lang. Kasi yung mga relatives natin, sila talaga yung mga kasama natin. Ano mang mangyari, ipapakita ko sa inyo. Hindi na ako maka-atras eh. Magro-wrong way ako eh. So tignan nyo kung paano sila magbutas ng bagong kalsada. So dito, daan papunta dun oh. So hindi pa 100% na butas. Kaya ayun, ongoing pa oh. Tignan nyo yung itsura pag nagbubutas sila. Parang ako si Walter Ripik talaga eh. Pinapanood ko kasi yun. Yung mga napapanood ko, nagagaya ko. Ayan, ganyan sila magbutas. So isipin mo yun, no? Kabundukan tapos makakagawa ka ng road. Ayan, ongoing yung backhoe. Lalagay niya yung buhangin sa dump truck. Dadalhin kung saan man. So ito ay mukhang tinambakan nila. Then papantayin nila, no? So may puno pa sa gitna. Hindi pa nila pinuputol. Or baka wala silang planong putulin. Sakto pa nakagitna siya, no? Walang hangin, walang puno, ang init dito. Pero ang ganda ng paligid ha, malinis. Ang sayang pag 100% developed. Bike friendly pa oh. Malakas ka dito pag nag-jogging ka dito sa kabaan ng New Clark City. So pag nag-bike dito, hindi ko lang alam kung anong magiging sign mo na dapat ka nang bumalik. Kasi wala pa tayo nadadatnan eh. Ang haba na ng tinravel natin. Pero wala pa rin ako makitang yung matatambayan, ganon. Dito sa lens naman natin, gusto ko ipakita talaga sa inyo kung anong effect ng nakasara siya sa walang lens. Para makita nyo rin kung gaano yung na-less na liwanag from the sun kapag nag-activate yung photochromic niya. Like now, nakabukas kanina yung lens ko, talagang masakit sa mata, no? Pagbaba ko, lumamig. Tara doon tayo sa tent ng guard para mapakita ko sa inyo yung lens natin. Okay, gamit ko tong iPhone ko. So yan, activated na yung photochromic lens natin, no? So ipapasok ko yung cellphone natin at pakita ko sa inyo. Ngayon ibababa ko yung visor.
at para makita natin yung difference. Okay, medyo bumaba yung level ng liwanag, kaya pala hindi dito natambay yung security guard eh. Sobrang init. Andun siya, nasa ilalim ng puno. Okay, so didiretsuhin ko to, no. Paalam tayo sa guard. Thank you. Nagpalit na rin ako ng baterya doon ng GoPro. So chinek ko yung footage natin dito sa GoPro Hero 12. Doon sa screen ng GoPro Hero 12 maganda. Hindi ko pa siya na-check sa computer, mamaya makikita ko. So yun. Mukhang goods naman kasi talagang sakop na sakop niya yung dulo-dulo ng manubela. And kita pa pati yung tangke. So malawak yung nakikita natin, no. Yun yung sinasabi kong venue. Parang gusto kong puntahan, puntahan kaya natin. Baka merong coffee shop doon. Malay natin, di ba? May kainan doon. Di ba ako nag-aalmusal eh. Yan ang pinaka gusto ko pagka ikaw mag-isa ang nagbo-vlog. Kahit saan pwedeng pumunta, di ba? Nakita ko lang yung bubong. Kawig siya ng kulay doon sa Cobia Bridge kanina. Mayroong mga buildings pa. Ayan covered court to. Dati, dumaan ako doon. Dalawa pala yung way. So ito, iba na naman. Kasi nga, ang daming road dito. Kung active na yung mga hotel dito, malamang may kainan. May hospital pa dito. Kung magbabike man kami dito, or ako lang pala, dito na lang yung pinaka main goal ko, puntahan ito. Ganda nito. Parang football field siya, no? Parang mali yung entrance ko, parang likod na to. Saklap yata pag naplatan ako dito. Mukhang kakanan ako para makapunta ako doon sa main entrance nila. Ito, putol pa yung road. Uy, marami sasakyan. Sarap naman gumala-gala dito, no? Ito ay National Academy of Sports. Bigla akong ginutom Bigla kasi sumagi sa isip ko yung coffee shop mapapa-coffee shop ulit ako ngayon Medyo napapatingin yung mga nagtatrabaho dito sa akin. Kasi hindi normal na umikot-ikot ako dito no? Hindi ko na maalala kung saan ako dumaan. Ang dami pa sikot-sikot nito. Pero buti may mga guards bawat intersection, no? Saan na ako napunta? Wala na, lumayo na ako dun sa venue. Kung makagala ako dito, parang hindi ako 3 bars Kaya hindi ko na hinahataw May signage, turn right to New Clark City. Ito pala yung main entrance niya. So kung yung signage niya yun, ang nakalagay to New Clark City, so itong road na to, hindi pa to New Clark City. Ang New Clark City, ito, ganun ba yun? Ito may billboard pa, welcome to Philinvest New Clark City. So tama, ito nga yung New Clark City. Dapat ang tawag dito sa road na to, NCC Road or New Clark City Road. Kung may Olongapo Road, di ba? Dapat may NCC Road din. Hi, Jeep! Anong gagawin? Pwede pumasok? Lag lang, lag. May kainan ba sa loob? Wala. Meron. Sige, tignan ko na lang. 1,000. Wow, ang ganda. This is the Aquatic Center. May mga buildings. New Clark City na parol. Tawag nila sa mga streets is Road 1, Road 2. Ngayon ko lang ma-appreciate itong lugar na yun. May mga kainan dun So yun na nga, ngayon ko lang ma-appreciate yung lugar na to. Kasi walang event, walang pressure. Akit tayo dun mamaya. 7-Eleven. Hindi. 27th store. Instead na 7-Eleven, no? Proceed muna tayo dito. So ito yung mga hotel. So kung dito ginanap yung event, pwede kang mag-stay pala dyan, no? Philippines 2019 30th SEA Games, New Clark City, Capas, Tarlac. Nasa Tarlac na pala tayo Pumunta na kami dati dito, pero hindi galing sa Cobia Bridge. Ibang road. Gusto kong pumasok talaga dyan, yung maglakad ka, kaso hindi mukhang bawal kasi nakabakod no? So dito na nagtatapos yung road. Ang pinagtataka ko lang, inaalaw nilang pumasok like me as visitor, pero pagdating dito wala naman tayong gagawin kundi kakain lang dun. Pero tama-tama, gugutom ako, kain tayo dun. So dito, ikot muna tayo sa kaliwa. Yung mga aircon ng hotel na to, puro mga window type no? So kung magbabike pala ako, dun pa rin tayo sa 24th store. Tama ba? 24th o 27th? Mukhang walang nangungupahan ngayon for sale pala, condo. Paano ka titira dyan? Ayun may guard. Kano kaya condo dyan? So wala, iikot ulit ako kasi ano na yan, dead end na naman. Ano to? Athletes Village pala ang tawag dito. Ayun, nakakapagtaka lang, wala naman tayong gagawin dito pero at least open siya for public, di ba? Open house, 20,000 reservation. Wow, ang hirap naman nun dyan katitira. Anong gagawin mo dito? Ang hirap naman nun.
Pero pagdating ng hapon, dahil pumunta na rin kami ng hapon dito, so maraming nagja-jogging dito. Bukas kaya yun, parang wala akong makitang tao ah. Ako walang parking. Saan ako magpa-park? Doon daw. Nasa likod yung parking area. Buti tinuro ko ni sir. Eto naman, kasi nga parang dito nagko-concert. Yun pala. Lumagpas ako. Ang galing nito oh. Yan ang art. Parang yung carrier ng Coke in can yun. Eto. Dito nga pala yung entrance noon nung nag-boss Ironman. Eto yun. Dito yung registration. May shakies pa oh. Sarado lang. Sarap naman gumala. At least kasama ko kayo, diba? Aba, ibang tindahan pala to. Ano to? Nowlins. Close pa. Doon tayo sa 27th store. Okay, 27th store. Ming Ming, mabubutas yung tubig, Ming Ming. Ming 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 Ming. Nagbaon na ako ng Pocari Sweat. Sabi nung guard doon, di ba? Nasa 40 plus degrees Celsius yung temperatura ngayon sa labas. Di ba? Sarap sa piling. May naghihintay na motor. Tinape ko muna yung auxiliary light at nabali yung kanyang bracket. No? Hindi ko pa naayos kaya tinape ko muna. Meron din silang stage dito. Mukhang may mga live band dito pagkagabi. No? Ngayon, ang balak ko, babalikan ko yung road kanina para malaman natin kung saan yung pinakadulo nun. Para yung curiosity natin matapos na. Hanggang ngayon curious ako eh. Sana mabalikan ko pa yung road kasi nagpasikot-sikot na tayo eh. Ay teka, tama ba yung way ko? Tama. Ang daming guhit ng gulong dito ah. May nagdrip na kotse dito no. Nagkaroon siguro ng event dito. Pero kahit sementado na didrip nila ng ganun no. So yun, kaliwa pala ako. Ang galing. Pero inalaw nila eh no. Mukhang bigatin yung gumawa na. Naalala nyo pa ba kung saan tayo galing? Basta sa likod nung convention na yan. Kaya siguro nilalagyan nila ng cone para mapilitan mag-slow down yung mga sasakyan. Kasi ayun, ikot pala. Parang rotonda. Naalala niyo yung Navara na yun? So liliko na dapat ako dito eh. Kaya lang naalala ko yung Navara nakapark doon. So doon tayo galing, di ba? Kasi kung titignan mo ng ganyan, yun yung Navara. Dumiretso tayo kanina. So yun. Buti nandun yung Navara. Tapos eto yung road kanina. Ngayon kakaliwa ba tayo kakanan? Yun ang tanong doon. Di ko na rin maalala. Feeling ko kakanan tayo eh, 'di ba? Kasi kumaliwa tayo kanina dahil nakikita natin yung building na 'yon. So okay, tama naman 'di ba? Kung dediretso tayo, hindi naman yata tayo galing diyan, 'di ba? Dito tayo galing kanina eh. Oo, tama. Dito ako nag-U-turn kanina. Sila yung mga nagwawalis kanina sa road. Matagtag lang yung road dito ha. Buti maganda yung suspension ni Z. Kapag Z-stone dala ko dito, nako, sakit sa tagiliran. Okay, sa road na dinire-diretso natin, ito yung tutumbukin natin. Ngayon, hindi ko alam kung anong lugar to. Barangay Santa Lucia. Feeling ko kakanan tayo eh. Pero hindi ko alam kung ano yung tutumbukin natin dito, no. Titignan ko ngayon sa cellphone ko kung nasan tayo. Ito yung Google Map. So, nandito tayo sa Cristo Rey. Itong sa likod natin is Santa Lucia. Then, pa towards Camp O'Donnell yung dito sa likod natin. Ngayon, kapag diniretso natin ito, makakarating tayo ng MacArthur Highway. Grabe yung New Clark City na yan, ano. Laking bagay din. Shortcut tayo, no. So, kung pupunta tayo ng Cristo Rey, doon na lang tayo dumaan. Wala pang traffic, di ba? At saka kung magbabike ka from our house papuntang Monasterio de Tarlac, since dadaanan natin ang Cristo Rey kapag papunta ng monasteryo, so doon na rin tayo dadaan. Pero malabo yun from our house. Magbabike ako hanggang doon. Eh gabi lang kami nagbabike eh. So wala na tayong dadatnan pagka gabi tayo dumating sa monasteryo. Yun lang mahirap sa pagbibisikleta, yung mabibilad ka. Talagang mangingitim tayo, no? Nako, nagkasagian. Mukhang bago pa yung Hilux J. Oh, diba? Pero parang ang layo nung inikutan ko ha. O baka dahil wala lang ako nakikita sa paligid. O, nandito na ako sa MacArthur Highway. Oh. Ito na yung Capas Public Market. Simula kanina wala akong nakikitang maraming tao. Pero at least hindi na ako kinakabahan kahit 2 bars lang yung gas ko. Marami namang gas station dito, diba?
Alright, please comment down below kung ano masasabi nyo sa bagong settings natin. Kung okay ba yung hyper view and yung mount ng camera natin sa ating bagong chin mount. So sa mount, I think okay naman. Pero dito sa wideness ng ating lens, ayan, kayo ang makakapagbigay ng thoughts about my lens. Ganun. Talagang nag-i-inspire sa akin sa pagbablog ngayon is yung mga American motovloggers, kasi wala talaga silang ginawa kundi alam mo yun, mag-vlog ng nakamotor talaga. Lalo na si Walter Riffic. Sino pa ba yung mga pinapanood ko? Yung mahilig mag-wheelie, Dakila Cam. Ako yun, check nyo yun. Hindi ko kaya mag-wheelie na sagad. Yun talagang aangat yung motor. So Dakila Cam, yan, bubusugin ka niya sa wheelie. Hanggang dito na lang, rate for speed.